On this episode, we are celebrating Pride. We define LGBTQIA+, talk about the struggles of the queer community, And how to be a perfect ally. kaya naman, makibakla, wag masyokot. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Get ready For a gay time. with Bex Friends Mel. And Jonah, Welcome to the The Dexter's Dexter's Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up session na. Samahan nyo kaming magchikahan. At magbaklaan here on Dexter's! Dexters! The Mel, The Mel and Jonah, Show. Yes. Yes. Episode ito na naman. 13. Kaya nga, 13th episode of saying Happy New Year. Check! True. Happy New Year. Oh, kakaano mo lang. Kaka-anniversary. So, Kaya kamusta nga. ang New Year? Boom, boom, boom. Charik. How was your birthday, celeb? Oh my gosh, it was so much fun. Sobrang saya. I had a blast. We stayed for how many days in Bora. Parang gusto ko na lang dun lagi mag-birthday. Oh, kung At pwede ano- nga, doon ka na lang din tumira. Correct. Nalasing ako ng bonggang-bongga nung birthday ko talaga, as in. Kaya nga, masaya parang naman. nakita ko yung mga story mo, parang everyday meron kang nomo, di ba? Oo, sis. Happy hour every day. Tapos iba-ibang cocktails everyday. Oo, sis. Trying everything talaga. Kasi tawag dito, dun sa place na lagi namin pinupuntahan, parang naka 50% off yung cocktails pag happy hour. Kaya, for the Ah. avail. For the avail ng di ba? I love it. Correct. True. And then, thank nakita you sa ko din lahat na may ng mga, post. Correct. Go ahead. thank you sa lahat ng bumate nung birthday ko. Thank you po. Di ba? Ang winner. Hindi, I was just about to share. Nakita ko yung post ni Jean. Yung banana boat ride. Ang bongga niya dyan. Tsaka Correct, yung may mga correct. pakaya crystal photoshoot kayo dyan na nagagana. True. Sa halagang, magkano nga? 150. Push. Oh. 'Di ba? So, sa Hindi na mga gusto masama. pang humabol, hindi naman kailangan summer. Gora na kayo ng Boracay. 'Di ba? Correct. Maganda walang walang lumot ngayon. Tsaka hindi Taray ito maulan. wala lumot. Oo, kasi hindi may season kasi na na sobrang malumot nung Boracay Shore. So, nung pumunta kami, wala na yung mga lumot. At saka, super sunny. So, perfect. Kumbaga parang nalinis siya. Oo, sis. Feeling ko after nung mga bagyo-bagyo, kasi di ba bumagyo nung mga nakaraan, Mm. na wash away na yung mga kineme, ganyan. At speaking Kelly. of mga karagatan, eto na. Ito na. Segue na natin sa Baklita, ang mga balitang Bakla. Okay. So, ano ba yung nakaka-relate ngayon sa karagatan? Ito na. Nakabaklitaan. Ito na yung Titan Submersible Kinemelati. Bakit parang sounds like kakanin? Charing. Correct. Ikaw kwento mo na, Bex. Hindi kasi. Ito yung, for sure, alam niyo to mga Bex, all over the news ito. Siguro mayat-maya, kahit sa TikTok, kahit sa ang social media, nandun tong balitang Correct. ito. Iba-ibang atake ng story. Pero ito nga, meron po kasing tinatawag na, ano bang tawag dito sa, nila, submersible capsule na tinatawag nilang Titan. Ito yung tawag nito, submarine, parang mini submarine, nagogora under the ocean para ma-sight yung Titanic
shipwreck. Aha, Ganyan. correct. So, yung mga remnants part ng Titanic, since 100 plus years na siya doon, so parang pang maharlika lang siya na hobby, mga Bex. para lang True. ma-sight yung wreckage na yon. So, parang ang motivation nila, kaya nila ginawa, apart from wala na silang magawa sa 250K, yan, US dollar, yan po ang Oo, so, pamasahe going there. Nasa 22 million, tama ba? O i-convert, Pesos. oo, Bex. Oo, parang ganun per head. Oo. So, dahil wala na nga silang magawa sa kaperahan, other motivation doon is, baka kasi, parang alam mo ma-wipe off na sa karagatan yung Titanic. So, parang gusto nila, masight na siya before siyang mategi. Parang ganon. Kasi 100 plus years na siya eh. Alam mo yun? Correct. So, instead na ito na nga ang masamang balita. Instead na ma-sight nila yun, tapos maaral pa nila yung yung Titanic shipwreckage na remnants, sila din yung na-wreckage. Nakasama po sila sa mga, nakasama na po nila ang remnants ng mismong Titanic. Kumbaga, naging part sila ng 100 years old na ship na sira under the ocean. Nakakaloka talaga siya, guys. So, kasi siya? Ito yung mga hanas dyan na, ayun, the submersible is carrying 5 people. So, ito yung mga maharlika. Sobrang liit lang nung space nun nakaupo lang sila na parang naka-Indian seat lang sila na 5 tao. Parang ng tricycle lang na halos yung size niya. Correct. At ito po ay sa North Atlantic Ocean. Ito po yung kung saan nagkaroon daw. Ito ang sabi nila, implosive. Tawag nito, it imploded sa North Atlantic Ocean. So, kumbaga parang kung ako yung pasahero, parang hindi ko alam na matetext pala ako, parang ganon. Pero nandun naman yung possibility na matext ako, pero yung binigla kang text ka na ganon. Ganon yung eksena. Ang implosion kasi, di ba pag explosion, palabas. So, ang implosion, paloob. So, alam mo yung parang silang hinigop dun sa loob nung Tapos, sobrang bilis ng pangyayari na sabi nung may napanood akong video na yung mga nakasakay daw dun, hindi na nila na-process yung nangyari. Ganun kabilis na parang nanosecond lang yung effect na bigla siyang nag-implode. Ganyan. My Scary. God. Diba? So, ito nga yung mga hanash nila doon. Communication with Titan was lost 1 hour and 45 minutes into its dive to the wreck site. So, from there on, inalert na nila yung mga authorities na yun nga, na parang nag-fail na to, na lumutang on the surface, yung itong submarine na ite. So, ayun, after searching nearly 80 hours, meron silang nahanap na debris. Tapos, yung debris po na yun ay parang parts nga nung Titan submarine na yon, about 500 meters from the bow of the Titanic. So, from there on, doon na nila ni-declare na tegs na nga at walang survivor itong implosion na nangyari dun sa submarine na yon. So, diba, nakaka-stress. Diyos ko. Ito, ang isang issue naman about this is kasi halos kasabay nitong pangyayari na to, merong lumubog na fishing trawler sa Greece na ang sakay is 750 people from Libya seeking refuge sana to Italy. Ganyan. So, parang ang issue is masyadong nag-focus yung media at yung mga tao sa paghahanap dun sa 5 bilyonaryo. Pero parang wala tayo masyadong pakialam dun sa 750 refugees na hanggang ngayon may mga nawawala pa din. Hindi pa sila lahat nakikita. Pero may mga nag-survive, may mga unfortunately didn't survive, and may mga missing. Ganyan. So, yun yung issue, another issue about this incident. Diba? Nakakaloka talaga, guys. So, ang dami mga kaganapan recently sa karagatan. Correct. Oo. And, syempre, kasalanan to ni Kasalanan to ni Ursula. Charis.
'Di ba nga? After ng release ng ng Little Mermaid. Correct. May issue din sa Little Mermaid, Flop siya sa Japan and Korea, I think. Mm-mm. It flopped because Black Sea area. Yun yung pinaka main cause. Pero dito sa Philippines, Little Mermaid na ang number 1 movie of 2023 dito sa Pilipinas. Ganyan. Tapos na-exceed naman, in fairness naman, na-exceed naman nung Little Mermaid ngayon yung box office ng original na Little Mermaid nung 80s. So, parang Ang mahalaga, okay naman. nag-boom siya sa ibang bansa. Charis. Correct. 'Di ba? So So, eto ayun na. nga. Go. Next naman, ito, magandang balita para sa mga bakla na taga-QC. Kung taga-QC kayo, sana all. So, ito na nga, nung Pride March kasi, which happened last Saturday, na nangyari sa Quezon City Circle, in-announce ni Mayor Joy Belmonte na inilunsad nila yung Right to Care card for LGBTQIA+ couples. Ano tong Right to Care card na to? Para siyang special power of attorney na pag meron ka nito, you will be allowed to make decisions for your same-sex partner. Ganyan. Which is, hindi nga yun, 'di ba? Parang hindi siya legal pa sa Philippines. Pero sa QC, pwede na siya, magagawa na nila siya na i-recognize yung jowa nung nasa ospital, ganyan. Kasi ngayon, 'di ba, ang kinukonsulta lang, ang pwede lang gumawa ng desisyon ay family, ganyan, relatives nung may sakit, ganyan. So ngayon, pag may right to care card ka na, yun, pwede ka nang gumawa ng desisyon. At in fairness naman kay Mayor Joy, parang sinabi naman niya na hindi niya initiative yung idea. Hindi sa kanya yung idea. It was from Mullen Law Trena, which is a creative communications agency, na shinout out niya naman dun sa event, which is maganda. And so far, pwede mo pa lang siyang i-implement. Implemented pa lang siya sa QC General Hospital, Novaliches District Hospital, and Rosario Maclang Bautista General Hospital, which are operated by local government. Pero sabi naman ni Mayor Joy na they are planning to conduct orientations para makapag-seal ng partnerships with other public and private QC-based hospitals. Parang ganyan. So, if you wanna avail for this, pupunta lang kayo sa Gender and Development Office sa QC. Mag-fill out lang kayo doon ng forms and kailangan nyo lang gumawa ng SPA contract, Special Power of Attorney. So, yon. And this is a very good step for the gay community kasi yun nga, mahirap na imaginein mo, bakla ka, nagkasakit ka, tapos tinakwil ka ng pamilya mo, pero pagdating mo dun sa ospital, sila yung magde-decision para sa'yo. 'Di ba? Ganyan. So, at least now with this, ito yung actually part din to ng ng SOGI bill na alam mo yon na hayaan mag-decide yung partner mo na kasama mo talaga lagi. Or kahit yung mga kaibigan mo na 'di ba usually uso yung mga bakla na sila yung magkakasama sa bahay. Ganyan. Para okay yung desisyon. Hindi manggagaling sa mga taong hindi natin sure kung anong interest nila sa atin. Parang ganon. So, yun. Congratulations QC, mga Bex, at least, sana diba? all may Mayor Joy. In fairness to Mayor Joy. Correct. Oo, congratulations mga Bex. And of Achieve. course, sana hindi lang ito sa QC mangyari, no? Sana sa ibang parts din ng Pinas, magkaroon na rin tayo ng right to care. Diba? Hindi lang sana sa QC. Charis. Correct. Tama. May pass SOGI bill.
Correct. Soji Bill Diba, talaga ang kailangan. malapit na yan. Correct. Sana nga. Correct. Ayan, moving naman tayo from another good news to another good news. So, ayun, so para sa mga funny dyan ni Bruno Mars, and I've been seeing a lot posting on Facebook, yung mga kaibigan natin dyan. Congratulations at na-survive nyo ang concert nung 24 and 25 ni Bruno Mars. So, alam ko Correct. lahat kayo nag-enjoy, pero at the same time, meron din namang iba na mga na-stress. Kasi, like, kunyari si Maine Mendoza, ang naabutan niya na is the finale part of the concert. Parang 2 kanta na lang yung naabutan niya. So, there was an issue with the entrance and exit of the concert itself. Like, for example, 7 daw talaga yung start ng concert, pero it actually started at 7:48. Tapos nag-run yung concert ng 2 hours. So, late siya nag-start. And then, of course, nahaggard yung mga tao paalis dun sa, sa arena. So, ang dami talagang hassle ng Pilipinas. There's a lot of opportunities to improve when it comes to organizing a big event such as this concert. Kaya, feeling ko, ito rin ang dahilan kung bakit hindi napili ang Pilipinas ng management ni Taylor Swift para mag-concert dito. So, kasi ang dami pong na-broken hearted, alam ko yan mga Bex, dahil nga hindi nasama sa Pilipinas ang Eras Tour. Kumbaga parang sa Asia, it's just Tokyo and Singapore. So, ayun. So, alam ko marami broken hearted. And alam nyo na mga dahilan. Tax, organization. Hindi, at saka kasi, stadium tour kasi ang Eras Tour. So, kailangan, ang requirement nila, stadium talaga, parang Philippine Arena lang yata yung pinaka-option dito sa Philippines. Kaya lang kasi, ngayon nga, hindi pa masyado okay yung flow ng papasok at palabas nung... Actually, madami ng iba-ibang K-pop concerts na lahat sila yun yung struggle, yung natapos yung concert ng alas 10, alas 4 na ng madaling araw nakauwi. Dahil sa traffic, dahil sa pangit nung flow nga nung papasok at palabas ng Philippine Arena. So, yun, isa sa main factors din talaga yung venue. Oo. So fly na lang tayo. Fly na lang tayo ng Tokyo at Singapore if gusto niyo talagang ma-sight si Ate Taylor, which is I think 3 nights each naman siya ata. Hindi ako sure. 2 or 3 nights for Tokyo and Singapore. So, malaming chance na maka-avail. Yun nga. Push. Correct. Parang alam ko nga, in-extend na nila yung Singapore ng 6 days sa demand. Wow, residency na ito. Oo, B. Residency ang peg. Hindi kasi ang dami talaga nag-demand kasi nga syempre sa sobrang laki ng fanbase talaga ni Taylor Swift. Hindi talaga kakayanin ng mga ilang araw lang sa Asia. Tapos ang dami nga nagtatampo kasi nga parang ang daming hanas na Philippines daw talaga yung pinakamadami when it comes to pagiging funny ni Auntie Taylor Swift. So, ayun guys, at least may time pa kayo para makapag-ipon. Ang nagiging problema nga lang, kasi ito share ko lang, may mga kilala din ako na na-struggle mag-secure ng reservation online. Parang, ang kausap ko siya last week, nasa struggle na siya. Ngayon lang ata naging successful yung registration niya. So, okay lang ba yon? So, after a week, naging successful. So, correct. Galingan nyo na lang sa pag-online. Anuhin nyo yung hindi peak hours para talaga kayo. Tsaka at the same time, isipin nyo na lang, other than concert, magbakasyon kayo para hindi sayang yung gastusin ba correct. mangyayari. Kasi ang dami nag-iisip dyan, ano daw outfit nila, ano yung mga sasakyan na gagamitin nila papunta, ano yung mga ganong eksena. So, ay nilang mahahagard. So, actually, good luck mga Swifties. Correct. Kinakabahan niya ako dahil dito kasi hindi magmamanila si Taylor. So, malaking chance na hindi din magmanila si ate mong B. Sana naman mag-renaissance dito. Oh my gosh. Stadium din ba yung niya? Stadium din ba ang requirement ni ate, Beyonce? Hindi naman, not really. Pero malaki yung requirement niya kasi malaki yung set niya eh. Malaki yung... Oo, tsaka ang bibigat. Oo, correct.
So, yun. Nag 6 days siya sa Paris, in fairness ha. Tumira na dun si ate mo. Baka marami din kasing demand kasi every concert day niya, parang lagi atang sold out, ano? Aha. Kasi Actually, ang tagal niyang nawala eh. nung initial release, I think 2 days lang yung Paris. 2 days. Tapos nadagdagan lang ng nadagdagan hanggang naging 6 days. Actually, dapat mag-8 days pa daw yata dapat yung Beyonce sa Paris. Kaya lang, i-renovate magsa-start na yung renovation nung venue. Kaya hanggang 6 lang yung kinaya. Okay, Kerry. At syempre, hindi lang naman si Bruno Mars at Taylor Swift ang willing, hindi lang si Bruno Mars ang willing mag-concert dito. Forget na natin si Taylor. Magkikita-kita kayo sa Singapore at Tokyo niyan. So, ang abangan natin, na susunod after Bruno Mars is Alanis Morissette, which is gonna happen on August. So, sa mga 90s kid dyan, alam nyo na, takbo na Actually, at hanapin ng ticket. Etong Alanis na to, I think 2020 pa to, nag-selling na. Tapos hindi siya natuloy dahil nga nag-pandemic. So, ngayon siya ipopost. Ngayong August, matutuloy na finally si ate mong Alanis dito sa ano. Actually, ang excited din ako, The Course. Magko-concert din ng The Course ng October. Yon. Isa din sa mga bet kong i-watch. I love The Course, 'di ba? Ang Same. bongga-bongga nila. Tsaka si Alanis, I'm sure si Rogue manonood nito kasi fan ito ni Alanis. Correct. Ayan. And then, syempre, the other thing na we should watch out for is the Drag Race concert. They call it Work the World. Correct. It's gonna happen on September. I had a chance to watch this because of sponsorship of Baxter Mel with Rogue. I think this was pandemic time, right? And Feb 2020, bago mag-pandemic. kasi yung pandemic announcement na parang talagang red alert was March when everyone was correct. in office and we were forced to go home and stay Correct. at home. Correct. So sakto naman before pandemya, nakaranas tayo ng concert na bongga. Buti nga Etong nakauwi sila ng safe. Oo. Correct. Ang Work the World actually is, I think, World Trade siya gaganapin. World Trade Center dito sa Talaga. may Pasay. I think so, yeah. Love it. Sana maka-avail ulit ako. Ngayon, mag-a-avail talaga ako nitong Work the World. Correct. Kasi sana, ako din, gusto ko sana makanood, if ever. Pero ayun, guys, mahilig kayo sa Drag Race. Di ba yung Ayan. yung Work the World, nag-opening sila touring dito. Sila opening act. Yung mga Oo. over divas. Ayun, and speaking of touring, kasama siya ngayon dahil Pride Month, siya ang featured story ng GCash Official. Correct. So, kung nakikita nyo sa mga commercials and sa mga short ads ng Facebook, Instagram, and YouTube, si Turing po ang na-feature ang kanyang life story sa GCash in correct. represent of Pride Month. So, congratulations Turing for being Congrats, featured. Tours! Oo. Kasi totoo naman yon, even before, lalo na nung pandemic, he's always been into GCash. GCash talaga para sa mga tips after performance. Pag nagla-live sila sa Facebook or sa IG, laging, GCash, lagi nakapin yung number nila dun para mag-tip. Correct. Ganyan. And personally, I know that he really struggled in life when it comes to, supporting finances of the family. And GCash was one of the platform that helped him to help the family. So, ayun. So, deserve naman talaga. So, congratulations with this achievement. Correct. And hopefully, we can have a sit-down interview with you to finally share your story with our Baxters. Baxters. Diba? At dahil nga June and it's Pride Month, so pag-uusapan natin ang mga kabaklaan in general. Parang this is our opportunity to hindi naman educate, explain, ganyan. Actually, before, meron akong thinking na
bakit kailangan i-label yung LGBTQIA+. Yung parang nakalilito din ako before. Ang daming mga letra, ang Oo. daming mga labels. Diba dapat love wins, parang no labels, dapat ganyan. Pero I've come to realize na bago natin i-break yung rules and yung standards, kailangan muna natin siyang iset. Diba? Alam mo yun, parang kailangan muna natin ng concrete na ano ba tong mga bagay na to. Bago natin siya totally pwedeng pakawalan tapos maging labelless na lang lahat. Parang ganyan. So, yun. So, ngayon, okay na ako sa mga terms na ito. Parang, Oo. Okay na din naman ako before, nalilito lang ako. Pero eventually, I just accepted it. correct. Parang, dyan kayo happy go. Ganun na lang. So, umpisahan natin sa LGBTQIA+. Kasi usually lang naririnig lang natin LGBT, finish na. So, meron pa siyang QIA+. So, LGBTQIA+ means lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, and asexual. So, alam niyo naman siguro yung LGBT. Then, yung queer, it's like an umbrella term na basta hindi ka straight, you're queer. Parang ganon. For me, pero parang ganon naman nun. Oo. Actually, part din, pwede, yung Q, actually, pwede din siyang questioning. Ganyan. Pag hindi ka sure, part pa din siya. And then, yung intersex naman, ito yung mga people born with two sexes. Yung genetic, physical, ganyan. And then yung mga asexual, ito yung mga wala silang, they don't consider themselves male, female, ganyan, mga ganon. So, yun ang LGBTQIA+. So, hindi tayo malito. And then, meron din naman tayong mga non-binary people. Ito naman yung mga tao na they identify with more than one gender or no gender at all. So, parang ito yung pinaka sinasabi nating fluid. Ganyan. Yung parang kahit yung sarili, yung hindi mo i-consider yung sarili mo na lalaki, babae, bakla, basta tao ka lang, ganyan. Oo. Ganyan. Yeah. And then, meron din po tayong tinatawag na pansexuality. This one is sexual, romantic, or emotional attraction towards people of all genders or regardless of their sex or gender identity. Mm-hmm. So, ito yung tinatawag na parang gender blind na wala as in hindi nagma-matter kung anong gender yung magustuhan nila, basta kunyari kung ako babae ako, magustuhan ko bex, Bora. Parang ganun. Parang, it doesn't matter for as long as you like the person or you love the person. Parang, no rules talaga siya. Ang difference nung non-binary sa pansexuality is non-binary, ikaw yung sarili mo. Yung paano mo ina-identify yung sarili mo. Yung pansexual, kung sino yung gusto mo. Ganun. Yun yung difference. Diba? Alam ko madami guys na naka-info overload. Pero at least 'di ba paunti-unti nagiging aware kayo kung ano ba yung mga common words na maaari ninyong marinig within the LGBTQA plus community. Oh my God, ano ako. Ang haba kasi, shoota. Ito naman, move on naman tayo sa Soji SC. Ano naman yung Soji? Dati Soji lang to. Ngayon may SC na. Correct. So, ang Soji SC, lagi natin to naririnig as Soji Bill, Soji Law, ganyan. Ang ibig sabihin niyan ay sexual orientation, gender identity, and gender expression, and sex characteristics. Yun yung SC, sex characteristics. So, let's break this down. Ano ba to? And ang Soji SC ay hindi lang po para sa mga hindi lang to for gay people, for queer people. Lahat po ng tao may Soji SC. Kahit kahit straight ka, ganyan. So, simulan natin sa sex characteristics. So, ang sex characteristics, basically yung sex mo, kung yung genitals mo, yung biological traits mo, yun. Yun yung anong chromosome patterns mo, yun yung sexual characteristics. Yun. And then, ang sexual orientation naman, ito naman yung sino yung bet mo, ganyan.
Sino yung, kung kanino ka attracted. Emotionally, romantically, yun yung orientation. Then, gender identity, kung paano mo i-identify yung sarili mo. Kung you're a born female, tapos you identify yourself as a female, you are called cisgender. Yung cisgender, C-I-S gender. Ganyan. Pero like if you are born female at birth, then pero you identify yourself as a male, yun yung transgender. And yung transgender, hindi siya based o if nakapag-transition ka na physically, kung may mga surgery ka na, ano lang siya, identity. Parang kung paano mo lang ida-identify yung sarili mo. Doon pa lang transgender ka na. Hindi na siya, you don't need surgeries for that. Parang yes, it will help you to achieve yung end goal mo. Pero it doesn't, hindi doon nakapalibot yung pagiging transgender ng isang tao. Ganon. So, yun yung gender identity. Ayan. And then, yung gender expression naman, kung paano mo inaano yung sarili mo, parang it works within cultural context. Kung ano ba yung gender roles. 'Di ba? So, kung paano mo ina-express yung sarili mo, pwede kang, for example, Jonah, example lang she's a female at birth. She identifies as a woman, so cisgender, woman siya. Pero, ang example lang ang gender expression niya, androgynous siya manamit. Hindi siya feminine, parang short hair siya, itsurang lalaki siya. In Pero, between. example lang to yung itsura niya, kung paano mo siya makikita. Short hair, naka-shirt lang, naka-cargo pants. Parang pang lalaki yung outfit niya. Pero, straight siya na babae. Ganon. So, yun yung gender expression. So, hindi siya naka-based. I mean, parang, it's hard to explain. Pero, yun, kung paano mo lang ina-express yung sarili mo. Like, Vice Ganda, she's gay. Gay siya, pero hindi siya transgender. Kasi parang, sinabi niya naman before na wala siyang goal na to transition. Gay yung that's how she identifies herself. And pero yung expression niya, nagko-cross dress siya, sobrang feminine niya, 'di ba? Yung mga looks niya, nagme-makeup siya, naka-wig siya, ganyan. Pero wala siyang desire to be a woman. Yun lang yung gender expression niya, feminine. So yun yung gender expression. Ganyan. So yun po ang Soji SE. Gusto ko yung ang haba ng explanation. Pero, I mean, ang dami niyang talaga sanga-sanga. I love it. Siya, spectrum kasi for me, gender is a spectrum. Parang hindi siya black and white. Parang alam mo yun, parang may range kung gaano ka ganito, gaano ka ganyan. So, yan. Correct. And I'm happy that you explained that very briefly and at the same time, mas, alam mo yun, yung simple lang yung pagkaka-explain para sa mga tao na hindi aware sa mga ganitong terminolohiya. Ang sabi. So, meron din po tayong tinatawag na internalized homophobia and oppression. This happens to gay, lesbian, and bisexual people and even heterosexuals who have learned and been taught that heterosexuality is the norm and correct way to be. So, ayan, hearing and seeing negative depictions of LGBT people can lead us to internalize or take in these negative messages. At dahil po dyan, marami po tayong mga kapatid sa community na nagsasuffer ng mental distress as a result. Correct. So, actually, ano pa rin to? Present pa rin to hanggang actually, ngayon. Internalized homophobia. Alam mo yun, isipin mo yung mga bakla, hindi sila pwedeng kung it's impossible for them to be homophobic kasi bakla sila. Pero no, that's not the reality. Madaming bakla ang homophobic. Ayaw nila sa kapwa nila, ayaw nila sa mga bakla. Kasi internalized homophobia. Kasi yun na yung na-instill sa brain nila na ganito ang bakla, ganito ang tomboy, ganito. Ay, mga ganun. Yung mga paano lang ba dapat. Dito din pumapasok yung heteronormativity na yun nga, yung norm dapat is heterosexuality, which is, I think we should abolish that and move on to more open thinking na
hindi lang heterosexuality ang norm dapat. Ganyan. Correct. Correct. Ayan na nga. Bilang na pag-uusapan natin to at marami tayong na-learn mga True. Bex. Kayo ba? Sino ba ang inyong mga gay icon? Simulan natin sa'yo, Bex. Growing up, ang gay icons ko, actually, kasi sa TV, bihira before, di ba? Usually, mga bakla sa TV, parlorista, comic relief, patawa Correct. lang, ganyan. So, parang nung time natin, wala tayo masyadong nakikitang representation. So, ang pinaka-gay icons for me, yung mga bakla sa school. Correct. Yeah. Nung lumalaki ako. Pero syempre, nung natuto ka ng TV, natuto ka ng movies, diyan pumapasok si Madonna, si Cher, eventually si Beyonce, yan. They're not gay, pero they are the icons that I look up to. Na, ano ba yun? Sila yung nagpabakla sa akin. Spice Girls! Oh my gosh! Sobrang big factor ng Spice Girls. Ganyan. Ikaw, sinong gay Correct. icons for you? Ako, almost the same kasi I grew up in a conservative upbringing. So, hindi talaga ako masyadong aware about LGBTQ and the community itself. Wala akong idea at all. Hindi ko nga naradara na Bex pala si Rob dati noong unang pasok eh. Ang alam ko lang, he's just different. Even you, hindi kita naradaran na Bex ka. I was just thinking, they're different, they're just parang more of feminine, ganyan. Pero it doesn't mean na hindi kayo lalaki. Parang gano'n yun nasa isip ko. Tapos eventually, nung nag-join ako nga ng Dramatic Guild, that's the time na I was exposed to Bakla. to everything. Oo, kabaklaan and everything. And then that's the first time that I watched Drag Race with Mama Jeff. Kasi siya talaga yung nag-introduce sa akin nun. Siguro we watched few episodes sa BMO. I remember that. Tapos na-enjoy ko naman. Sabi ko, ang galing naman. So parang, tapos naalala mo yung meron pang one time na dinala niya ako sa ano. Malate. San ba to? Oo, yung black party ba yun? Tapos binihisan niya ako na parang drug. So akala ng mga tao drug talaga ako. So that was my Awakening. moment. Oo, na parang may ganito palang mundo na very acceptable, very fun. So I think my gay icon would be Mama Jeff. And yun nga, the other gays that I have interacted with during the course of my time in college. Kasi that's really the time that I've been exposed to this world. Tama. Masaya ang gay culture, no? Pero marami din talagang struggles within the community. Actually, ako nung time na yun, nung college, kasi part ng, alam mo yung part ng paglaki bilang bakla, yung bullying. Sad to say, pero malaking, parang norm yun na ibubully mo yung mga, binubully yung mga bakla sa school. Ganyan. So, kaya nung college, nung first year, hesitant akong to really, like, express myself. Ganyan. Kaya, pero nung naging comfortable naman ako with the people I'm with, sa inyo, yung mga kaibigan ko, kapag ko, parang okay lang naman yata na to show who I really am. So, yun na, ano na. Pero, bata pa lang ako talaga, ano mo yun, parang, ang unang-unang crush ko, yung Red Ranger sa Power Rangers. Jason. Tama ba? Jason? Yung ba si Jason? True. Jason yung name yan. Tatandaan ko yan. Ang favorite ko na Ranger, hindi naman Otox. Gusto ko lang si Yellow. Yellow Ranger. Mahilig ako sa yellow na Tama color. Tama ba? Trainee ba? Yung parang Asian ata yung itsura true. na ni. So, yun. So, meron ba akong childhood crush? I cannot remember. Johnny Depp. Yung mga yan talaga. And Leonardo DiCaprio talaga. Nung nung college, talaga, bakla na talaga. Ng tuluyan. Pero there was a point in my life, siguro 2016, 2017,
parang nag-ano ako um, part siguro din talaga, lahat siguro ng bakla dadating doon. Parang doon ako na-expose sa trans people nung time na yon. So, I nag-start ako mag-isip na trans ba ako? Pero after thinking, ano yun mahaba, hindi siya isang upuan lang na inisip ko. Parang inano ko talaga siya, prinoseso ko siya. And then I've come to realize na Right. no, I'm gay. Wala po akong desires to transition and become a woman. Ano lang, part lang ng gender expression ko yung drag. Ganon. Oo. Kasi Oo. gusto ko yung makeup, gusto ko nag-hair, gusto ko yung fashion. So parang, ayun nga, expression lang siya. Pero to live fully as a woman, no, I don't have any desires of that. I enjoy the body parts that I have. So, yun. So, hindi po tayo... Basta, correct. Ako, ang gusto ko lang talaga sa gay culture is yung open, welcoming, warm, yung magiging part ka talaga ng community, yung ganun. When especially when you feel you're different, you're part of people that are also different. Correct. alam mo True. yun? So, sobrang nakakatuwa lang yung mga ganong eksena. Pero ang dami ding mga mga maldita mga bakla. Lalo na recently may mga issue about parang nai-itchapwera yung mga lesbian, yung lesbian community. Kasi parang minamaliit ng mga bex. So yun. Sana maayos natin yan. Kasi parang lahat tayo, we are going through the same struggles. So sana, respetuhan lang sa isa't isa, ganyan. Kasi like, ang hirap na nga nung yung ibang tao na homophobic, biphobic, transphobic, Oo. parang mas doble yung hirap pag galing mismo sa community natin yung, alam mo yun, yung end fight, parang gano'n. So, ganyan. Madami ding struggles. Yun nga, bullying, discrimination, ganyan. And yung pag tinatanong sinong babae, sinong lalaki, wala po. Pag gay couple, sa tatanungin, sinong babae sa inyo, sinong lalaki sa inyo, parang wala po, parehas po kaming bakla. Parang ganon. Also, yung mga bigla lang, kakakilala mo lang, tapos tatanungin ka, top ka ba o bottom? Parang bastos siya kasi parang, ano yung pagkakita mo sa akin, nalaman nung bakla ko, iniisip mo agad anong ginagawa ko sa kama. Diba? Di ba usong tanong yan ng college? True. Sorry yan kasi yung lagi ko naririnig eh. So parang if may mga makasalamuha yung mga break, sana wag agad yun yung siguro kung close kayo, kung sobrang besties na kayo, ganyan, pero wag naman yung kakakilala nyo lang tas ang tanong mo agad, top ka ba o bottom? Parang at saka wag kayong mag-a-assume based on looks dahil madami po akong kilala na Barbie top. Yung mga ang lalamya. Diyos ko. Ang lalamya kumilos. Girly, pero top, sorry, ganyan. O kaya meron din namang mga borta na ang lalaki ng katawan, pero bottom, gani. So, hindi nyo din talaga ma-assume based on looks. Oo. Tsaka, wag niyo nang isipin kung top or bottom. Mamahalaga, may naipasok na ilabas. Tapos, at saka di naman kayo kasali pagdating sa kama. Kaya nga, ba't kayo nakikisali? Charis. O, diba? Another struggle. Ako, for me, personally, sana yung mga Filipino gays, don't be afraid to identify yourself as gay or bakla. Kasi nagagamit yung term na bi. Alam mo yon, yung 'di ba, yung madaming bakla na ay hindi bi ako. Pero hindi naman sila nakikipag-date sa other genders. Parang ang pinaka-preference na talaga is same sex. So parang you're not bi, you're actually gay. So parang feeling ko kasi natatakot lang sila na sabihin na they're gay kasi nga ang connotation pag gay is malambot, malamya, mahina, ganyan. So parang we are past that era na pag sinabing bakla, mahina, ganyan. So, dapat let's reclaim the word, ika nga. Ganyan. Correct.
And we're back! I hope marami po kayong na-learn na very hard, chares, about the Sa mga chika ko. LGBTQIA+. Yes, thank you so much, Bex, for sharing. And of course, hindi lang naman po ito about our LGBTQ fam, but of course, to those who have been supported with the LGBTQ fam and being a friend. True. And that's what we call an ally of the LGBTQ. Aha. So I myself, I've been an ally for so long since na-expose ako dyan. Yun nga, na-discuss ko na kanina. Yung since naging part ako ng Theater Guild and yun nga, nagkaroon ako ng more perspective gay friends about it. So, for this segment, we'll discuss about tolerance versus acceptance. So, ayan. Syempre, number 1 dyan, be open to learn, listen, and educate yourself. Ako kanina lang, there are things that I don't know na nalaman ko na kanina lang through Mel. So, let's be open to listen. Wag lang yung nakinig ka lang for nothing. Tapos, labas na kaalat sa kabilang tenga. So, pag meron kayong narinig na you don't understand, try to search on Google. Google is so helpful. It has a lot of articles that will come up to help you to understand. Or just ask someone within the community that you're comfortable with, lalo na kung friends mo naman, kung close friend naman kayo, you just ask them. Like, if you don't understand the thing, you ask them, what does it mean when you say pansexual or fluid gender, something like that. So, just ask them. And okay naman yun. Huwag kayong mahiya. Kasi correct. At least ginagawa nyo yung sarili nyong aware para pagkasama nyo sila, hindi ka ma-OP. Ganon. So, also part din yung educate yourself. And then yung pag-aralan nyo ano ba yung tolerance versus acceptance. Kasi ang may sabihin pag tolerance, parang tinitiis nyo lang. Parang ganon. Na okay lang kasi hindi naman ako hanggat hindi nila ako na nababother, okay lang. Parang yun yung tolerance. Pero yung acceptance, tatanggapin nyo talaga. Kasi dito sa actually kahit saan naman, hindi pa talaga fully accepted. Parang we are just being tolerated. Yeah. So parang sana aralin natin paano tayo mapupunta dun sa acceptance stage. Correct. And then also next, i-check your privilege. Kasi this is how to be an ally. So parang this is directed to people na straight, na hindi queer. Check your privilege. Hindi nyo yung pribilehiyo na hindi kayo nabubuli dahil kung sino yung gusto nyong mahalin. Hindi kayo nabubuli kung paano nyo i-express yung sarili nyo. Meron kayong ganong privilege. So, sana, wag nyong gamitin yung privilege na yan laban sa mga bakla. Parang ganon. Tama ba yung explanation ko? Oo, tama naman. Hindi, tsaka yun, as a woman, ikaw may chance ka magkaanak. Sila, hindi. So yun pa lang you'll have a better understanding to what they're going through. And, you'll just be kind. Yun lang naman yun. Just be kind. At saka and respect. Yung privilege na hindi mo kailangan ma-confuse. Right. Kung sino ka. Kung 'di ba, sa sarili mo. Hindi yung pinagdaanan yan yung nalito ka na sino ba ako. Yung hindi din kayo dumaan sa face na kailangan mong itago kung sino ka talaga. Correct. Ganyan, kasi nga you're afraid to be judged by others. And napagdaanan, privilege nyo yung mga straight people. So, it's nice for us to know na alam nyo yung privilege na yun, na kami, struggle namin yun. Yan. True. So, ayun. And another thing is don't assume. Ayan. Huwag po tayong mag-assume sa mga alam lang natin. Siyempre, you have to know the facts. You have to check. Diyan papasok din diyan kumo-connect din yung educate yourself. So, pag meron po mga kaganapan sa paligid nyo na related sa LGBTQ and you heard something na you think is not right, don't just assume na yun talaga siya. Alam mo yun? Sa paano ko ma-explain? Meron ka bang better example than what I said?
siguro wag mag-a-assume based on how they express themselves. Like, hindi Oo. porket feminine yung tao is automatically queer sila. Baka yun yung gender expression nila. Basta wag tayong mag-a-assume. Parang kasi you don't know, hindi mo alam. Possible din na yung tao na yun hindi pa niya alam. Hindi pa niya na-discover sa sarili niya yun. And when you assume, tapos sinabi mo pa sa kanya upfront, dadagdag yun sa confusion niya. And alam mo yun, sa struggle, sa inner struggle na sino ba talaga ako. So yun, huwag na lang tayong mag-assume. I think it's actually better to ask. Right. Pero may level of may level of paano mo sasabihin? Familiarity with the person bago ka makapag-ask. Hindi ka pwedeng magtanong basta-basta sa kakakilala mo lang. Alam mo yun? Yes, correct. Kaya nga, dapat we always have to think of an ally as an action rather than a label. So when you say an ally, it's not just a word. It's like you also have the responsibility to be a partner of this community in a sense of paano ba? Yung tamang pag-educate sa mga tao. Ganyan. Syempre, marami kang maririnig na negativity around. Syempre, marami nga homophobic, di ba? So, parang you as an ally, parang hindi mo naman kailangan makipaggera, no? Pero at least, Correct. you have to stand up for them. And, Correct. Call out. Ayun, tama. Call out. And then, tawag nito, educate them na mali yan, parang ganon. Kasi that really helps. Kasi when you do that, you are also helping the community na parang for them to be understand by everyone. Kasi yun ang pinakamahirap yung walang respect, walang kindness talaga sa kanila. Kasi parang ang tingin ng mga tao dyan, lalo na yung mga homophobic is, para silang di ba nga may nag-comment dati, sorry sa word na to, di ba parang may comment na parang animal, ganun. Na parang alien monster. No, na parang iba yung turing niya. So, excuse me, mas mukha kang unggoy kesa sa charing. Charot lang. So, ayun, very wrong po yun. So, we have, tawag nito, the voice to speak up. So, we better use it. So, yun lang. Yeah. And kailangan din i-confront mo yung mga sarili mong prejudice and unconscious bias dun sa queer people, ganyan. Kasi syempre as a person, meron tayong mga prejudice, meron tayong mga unconscious bias nga. So, dapat mo din yun, check mo din yun para hindi ka nakaka-offend sa mga queer people. Actually, dito papasok yung microaggressions na like, minsan, dahil bias mo lang sila, I mean, hindi mo naman kasi iniisip everyday, di ba? Ito yung mga bias ko, ito yung mga ko. Correct. Para lang maiwasan natin maka-offend. Like, pag sinabing, ay, sayang naman, bakla. Parang bakit sayang? Di ba? Bakit? Wala lang silbi? Wag bakla. O kaya pag may nakita kang trans woman, tapos babae, kasi sabi mo, uy, mas mukha pang babae. Bakit? Dahil trans, hindi pwedeng mas mukhang mas babae sa'yo. Yung mga ganon. So, kailangan, ingat-ingat tayo sa mga Hanashi. Words. O kaya sinasabing, uy, hindi ka mukhang bakla. What do you mean? Kailangan ba magmukha akong Bex? Oo, true. Ano ba dapat itsura? O kaya yung mga trans people, dapat we are not asking them about their surgeries. That's disrespectful na kailan ka magpapagawa, nagpagawa ka na ba, saan mo pinagawa, parang again, bakit sponsoran mo ba? True. Again, merong level of familiarity yan. Like, siguro kung super close kayo, okay lang. Pero like, yung kung acquaintance lang naman kayo, tas hindi kayo super close, tas kakakilala nyo lang, trans ka, kailan mo nagpa-opera ka na? Parang, huy, babayaran mo ba? Kung ikaw mag-sponsor, why not? Push mo yan, di ba? True. Pero kung di naman, huwag ka nang humanas. Charis. So, ayun na nga. True. Nakakatawa lang yung mga ganyang tao. Ewan ko ba. So, yes. Ayan. Of course, pumapasok din dyan yung know that language matters. So,
yung mga hanas dyan na bakla, ganyan. Parang ewan ko depende rin yan sa sa level of relationship that you have with the person. Kasi baka maiba din yung intindi sa'yo pag nagsabi ka ng mga terms na akala mo okay sa kanila pero it's not okay with them. So you just have to be True. more sensitive and be more careful on what you're saying towards them. Kasi this is a very sensitive topic talaga, ever. Correct. It's like religion. I know religion is really sensitive also, but this one also because number one factor that affects is the mental health of our LGBTQ true. plus A. So whatever you say to them really matters. So you'll just have to be, ano ba yan? Sasayaw na naman May dyan. danceries sa likod mo. Sorry. Oh, may danceries sa likod na jiritsa-ke. Also, respect pag meron kasing mga tao na sobrang conscious with their pronouns. Ako kasi hindi ako masyado parang kebs lang, he, she, they, whatever, okay lang sa akin. Pero there are people na talagang gusto, pag sinabing he, him lang ako, respect that. Na he, him lang itawag sa akin. Oo. Or if she, her siya, edi she, her. Huwag niyong anuhin. Actually, it's way easier to just say they, them. Ganyan. Oo. Sandali, para less offensive. O di kaya just call them by their name. Oh, just like the film, Call Me By Your Name. Ganon. Correct. Wala, kasi parang ang hirap eh. Parang, syempre they have their own perception on how they are as a person. So, kung sasabihan nyo sila na parang she, tapos hindi naman siya ganon, he still identify himself as a him, and then nakaka-offend yun. So, just have the proper, acknowledgement to these people. I know it's hard. Di naman kasi lahat, di mo naman ka-close lahat. Pero kung ako sa'yo, in general, just go by their name na lang. Para safe ka. Kasi pare-pares naman tayo. Just like what you're doing on how you call on the straight people, right? By their name. Correct. So, ganun na lang. Huwag ka nang eme-eme dyan. Gigigil ako. Charing. Ang dami kasi Actually, eksena ang ganda nga eh. ng ang ganda nga ng Tagalog dahil tayo very, yung pronouns natin, ako, siya, sila. Correct. Walang Walang identifier. Oo. Oo. Taro. And Ayan. lastly, paano ba maging perfect ally? Just know So, that you mess up sometimes. Even I myself, I do. And wag nararamdaman ko yon. I ask agad, uy, tama ba? Okay lang ba? Nagaganon ako kagad kay Mel eh. Ganon ako. So, just breathe and apologize. And yun nga, ask for guidance, which I always do naman with Mel. Kay Mel ako lagi yung nagko-confide at the first. Pag may mga correct. eksena ko na hindi maintindihan, bakit ganito, bakit ganyan. Pag may nakikita ako sa TikTok or sa IG, true ba to? Yung mga ganon. So, parang kinaklarify agad din Mel yung mga hanash. So, yun guys. Just be kaya pag sensitive. for example, nag-uusap kayo, tapos na-offend mo siya. For example, kami ni Bex, nag-uusap kami, tapos na-offend niya ako. Tapos kinall out ko siya, oy girl, parang mali yung sinabi mo. Huwag kang maging defensive. Correct. Kasi, like what nasabi natin kanina, yung privilege mo, struggle namin. So, parang sa'yo okay siya, sa akin hindi. So, pag hindi mo alam na offensive siya for me, so pag kinall out ko yun, na, oy girl, medyo offensive yun, huwag kang maging defensive about it. Marang, hinga ka muna. Tapos, ay sorry, bakit kita na-offend? Tapos, paano nyo dapat matatama yung situation? Correct. Ganun. So, I know it's... Para maiwasan din yung away. Kasi it's not fun na makipag-away. Correct. And we have our own different perception about everything. So, kung pwede, parang yun nga, at the end of the day, just respect, just be kind. Yun lang naman yun. And kung hindi mo ma-accept, okay lang. Kung hindi mo ma-accept, ang mahalaga, wag ka na lang bastos. Parang tahimik ka na lang. And another thing, wala to dito sa list natin. Pero, like, lahat naman tayo, gusto natin yung kung nasan tayo, it's a safe space. So, sana, lahat tayo magtulungan to build that safe
space for everyone. Alam mo yun Right. na, Oo. okay ako dito sa mga tao na to kasi alam kong safe ako with them. And hindi ibig sabihin ng space, lugar what I mean is your company and the people around you. Diba nga, ika nga ni Michael Jackson, heal the world, make it a better place. For you and for me. And the entire human race. Ako na nagsasabi. You know that there are people dying. Oo, diba? So, ganyan lang po dapat ang ano natin, ang tema sa buhay. Heal the world. Other than fireworks, heal them. Shoot, namang gagamot pala. Albularyo pala, no? O, diba? No need of Correct. degree. Ayun na nga. Nakaka-alerts yung Laban. mga discussion bago nag-take. Kasi nga maraming hanashi na hindi natin pwedeng ma-expose. Charis. Serious. So, ito na naman tayo for the suggestions na naman. Pero this time, we are moving to the struggle. TV or movie, ganyan. Go, Bex. Anong yung recommendation for this episode? Baka matawa ka, Bex, ha? Ano yan? Ayun. Hindi kasi recently ko lang talaga to napanood. I think the first time I watched this is super bagets pa ako. But I want you guys to have a moment, kung may time kayo, to watch Terminator 1, 2, 3. Go, Arnold! Doon ko lang talaga na-realize, imaginein mo share ko lang, 1984. Ganun na yung effect. So, parang na-amaze ako on how they do it. So, kudos to James Cameron, who also directed Titanic and Avatar. So, I think he's always like that sa mga ganong team na futuristic, ganyan. So, power, diba? Laban mo sa Terminator. Gusto ko yung sa Pride episode natin, yung pinaka-straight na movie talaga. Di ba nga? Love it. Oy, maraming fresh dyan. Sige na nga. Pantasyan yung mga Bex. Mga eye candy. Oo, di ba? Gusto mo ba yan? Pero, shocked ako sa Pride episode talaga Terminator tayo, ni bakla. Diyos ko, before this month ends, magpa-terminate kayo. Gagi. Yuta nawalan pa ng work. Ay, kiyang Takihin ako sa puso. Kakaulo. Wis naman yung sa work, sa ibang bagay ka pa-assassin na termination, di ba? Kumbaga, parang after the fireworks, please terminate me. Charas. KKK. Di ba? Pero kung gusto niyo ng mga Pride movie, I say, Call Me By Your Name. Yeah, Go that's for a good it. movie. Okay. So, ako naman, series yung recommendation ko for this week. It's called Pa din ako. Okay, go. Yellow Jackets. Di ba? Bakla. Ay, taray. It's on Showtime. Series siya na yung dalawang timeline siya. Yung current and nung 1990s. So, parang pinakakwento niya, group of, parang soccer team sila na girls. Tapos, yung flight nila, bumagsak. Pero, nakasurvive sila. Parang syempre may mga natigs. Tapos, na-stuck sila dun sa area for, parang more than a year, ganyan. So, parang, napakita dun sa series kung anong ginawa nila for that period of time there. Tapos, kung ano na sila ngayon, today. Yan. So, parang, may mga murder, may mga cannibalism na ganap mga bet mo yung mga ganyan yung mga cannibalism.
Tsaka ano din, Charis. another recommendation, Black Mirror Season 6. Ayan. 5 episodes. Balitaan ko nga, maganda daw. Oo, so far, nakakatatlo pa lang ako. Hindi na dahan-dahan ko siyang panoorin. Maganda naman so far. What about Orange is the New Black? Charis, para lang magmukhang gay. Orange is the New Black, sabi mo may yellow. Lahat ng kulay. Inirelate. Correct. Oo, at the end of the day, you all will be terminated. Talaga. Gagi. May kailangan ko pang ibawi yung ginastos ko. Wag muna tayo mataterminate. Pa-terminate sa utoks, hindi sa work. Ganyan. Carry. At syempre, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalo-learn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word Word of the the Bex. Bex. Ayan. Okay. So, simplihan Ano lang. ba ang ano? Simplihan lang natin this episode, ang Word of the Bex. Dahil, wala nang maisip. Neto, sa mga susunod na episodes, mag-iimbento na lang ako ng mga Word of the Bex papauso natin. Charis. Ito ang Word of the Bex natin this week ay bongga. Yan. Yes. Ibig po niya sabihin bongga or fab. Ganon. Correct. Fabulous. Fab, o di kaya kabog, Mm. ganyan. Yan. Pasok sa banga. Bongga. Hanggang ngayon na hindi ko pa rin ma-define at ma-trace ang history ng pasok sa banga, basagang banga. Ewan ko. Lahat ng banga. Bongga kaday. Ganyan. Correct. So, I love it. At para mas bumongga ang inyong mga buhay at ang buhay naming dalawa, i-rate nyo na ang aming podcast ng 5 stars Oo. kung saan man kayo nakikinig. Correct. At syempre, i-follow nyo na rin kami sa aming social media accounts. Yan. Kay Mel, go. Romel Paul 620 and between.jobs. Yan. And of course, you also have to follow us, Baxter's Podcast. And my account is Jonah, as in Joenaaaa. Yun lamang po. I hope you enjoy this episode. Correct. And oo. And of course, marami pa tayong pagsasamahan hanggang sa manawa kayo. Charis. Or tayo. Sabi ko naman sa correct. Sabi ko naman sa inyo, i-push na yung mga dummy account na yan. Correct. Para talagang mag-boom-boom na kami. Ayun, thank you again to our constant listeners. Thank you know so who you are. much. Wherever you are in the world, maraming salamat. True. And then, again, if you need any assistance with graphic design and fashion, illustration, ayan, Mel is here for you. Correct. Siya na pong bahala sa inyo. At And naman, kung kailangan, kung kayo ay bakla or tomboy or kung ano pa man at nadidiscriminate kayo sa inyong mga sariling bahay, oras na para mag-move out at gumet ng condo kay Bex. correct. Alam nyo na yan. Number 1 ngayon ng SM Light. Chares! Go! Oo, push nyo na yan, guys. So, ayun lang, guys. Maraming salamat again. We'll see each other next Wednesday. Tama ba? Correct. Oo. Ayun, enjoy nyo ang upcoming weekend na ito at i-save nyo ang mga chismacks. I-feel free to comment nyo at i-message nyo kami sa Sure. mga topics na gusto ninyo. True. Yun lang. Thank you. And laging Thank you, tatandaan, everybody. gay rights are human rights, trans rights are human rights. Yes, happy Pride Month, everybody. Happy Pride. Bye. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's, the Mel and Jonah Show. Follow Dexter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.